Eto, kagaya po, speaking of real talk, mga bossing, si Bato de la Rosa, ni real talk po, mga kababayan. No? Dahil nga doon sa kagustuhan ng kampo ni Otabs, ni Bato de la Rosa, na sila po ang mamuno, mga kababayan, o sila yung maging comedy chairman diyan sa Senado. Comedy talaga, no? Sila po yung iniimbestigahan tapos sila yung gustong mag-imbestiga. Ano yun? Oh. Dahil nga po, mga kababayan, gustong maging comedy chairman ni Bato de la Rosa, no? Na imbestigahan yung kanyang sarili. Ang gulo, no? Miski ako, naguguluhan. Ayan na po. Kung sino-sino na po, mga bossing, yung talagang nangre-real talk kay Bato. Sabi dito kasi ni Bato de la Rosa, no! Ayan. I have to confront the liars because the public deserve to know the truth. Bakit namimili ng lugar, Tobats? Gusto mo palang ikompronta yung mga nagsisinungaling Diyan ang dami, no? Kung hindi totoo yung mga sinasabi po ng ating mga kongresista, kung hindi po totoo yung sinasabi ng mga resource person sa Kongreso, ay nako, ang dami mong haharapin doon. Garma, sino pa po? Kerwin Espinosa, sino pa po? No, si dating Senador De Lima, mga boss. Gusto pala ng kumprontahan ni Tobats bakit hindi na lang pumunta doon sa Kongreso? Sabi ni Manolito Enriquez, manonood ako ng comedy mamaya sa iyo sa live mo sa Senado, Mark. Si ano po, si Senator Coco Pimentel po ang pinakaano nun committee chairman, mga bossing. Yung mga committee chairman naman po, mga kababayan, sa katauhan lang po yan ni Bongo, ni Robin Padilla, ni Bato de la Rosa, yan lang po, no? Pero yung kapag senadora, Risa Ontiveros, ay nako, mga bossing. Alam nyo po, hanga tayo dyan. At alam natin na yung mga hearing po na ginagawa nila sa Senado ay may katuturan po. Tingnan nyo naman yung ginawa ni Bato de la Rosa na hearing. Doon na lang po sa PIDEA leak, no? Halata pong ipinilit, halata na namumuliti ka lang. Sabi ni Just Right, basta totoo sinabi ni Kong Dan Fernandez patungkol dyan kay Otabs. Na real talk din ni Congressman Dan Fernandez Ano ho? Because the public deserves to know the truth. Bakit ayaw humarap nga doon pa lang sa Congress? Matagal na siguro naming nalaman yung side mo. Wala ho Ang ginagawa ni Otabs, mga bossing, ni Tobats, ayun, panay ang dahilan. Pamumuliti ka lang yan. Kung pumunta ka doon, manonood kami sa hearing ng Congress, ay malamang, baka yung iba nakumbinsi mo na wala kang kasalanan. Di ba? Kaya naman po, yung Akbayan Party, mga bossing, na si Percy Sendanya, alam niyo po, nung panahon, bumalik tayo, mag-backtrack lang tayo, mga boss, nung 2022 election, no? Talagang matindi ho ang bardagulan yan isa din po itong tao na ito na binabardagol po ng inyong lingkod, mga kababayan. Hanggang ngayon naman, hindi naman ako ganun kahanga sa kanila. At hanggang ngayon naman din, hindi ako ganun kasuporta sa kanila. Pero sabi ko nga po sa inyo, para po sa patas na pagbablog, hindi nyo maririnig sa akin yung patas na pagbabalita. Kasi po, mga kababayan, mataas po ang tingin natin doon sa mga totoong mga nagbabalita. Tayo naman po dito vlogger, reaction tayo. Para po sa patas na pagre-reaction, bibigyan natin at ipapakita natin yung kanilang mga komento din. No? Ano sabi niya? Para namang pinagbabantay mo ang asong gubat sa mga tupa. O pinagbabantay mo ang mga bayawak sa mga manok. Ayan! Mukha bang bayawak si Bato de la Rosa? O mukha bang asong gubat si Bato de la Rosa? Ano po ibig sabihin nun, mga bossing? Parang pinagbabantay mo yung mga taga-bantay na sila yung gumagawa o kumakain. Kagaya na lang, no? Yung bayawak na sila pala yung kumakain ng mga manok na binabantayan nila. Which is, tama po, mga bossing. Ang iniimbestigahan po dito, walang iba ho, kung di si Bato de la Rosa, Bungo, at
dating Pangulong Duterte. Tapos sila yung committee chairman. Di ho ba? Talaga namang pong pagkanalaman at lumabas po sa labas ng bansang Pilipinas, no? Etong mga plano nila Bato de la Rosa, mga bossing. Ay nako, pagtatawanan po tayo talaga nun. Mabutit mabuti na lang po. Merong mga senador, no? At meron po tayong Senate President na hindi papayag na alam niya yung mangyayari na pagtatawanan tayo. Sasabihin siguro ng mga tao sa labas, only in the Philippines. Kung sino yung mga iniimbestigahan, sila yung investigador. Oh. Meron pa nga pong mga pagkakataon, mga kababayan. Sila, kung hindi ako nagkakamali, si Rama, ano ginawa doon? Temporary dismiss, mga boss. Bakit? Habang nakaupo sila, maaari at posible na apektuhan nila, no? O mautusan o kung anuman na pumabor sa kanila yung investigasyon habang sila ho, mga bossing, ay nasa katungkulan at nasa power. Kaya ang ginagawa dapat sa mga ito, kaila Tobats, pansamantala. Hindi sila pwedeng pumunta doon sa hearing na yon or dapat nga pansamantala, kumbaga pahinga muna itong mga ito. Di ba ma'am, Wilfred 007 at jo.ch. Oh. Sabi ni Edward Mercado, buti na lang hindi na si Subiri ang Senate President. Malamang lusot na naman to. Sabi ni Someday, mukhang dinosaur. Oh, sabi naman po ni Ma'am Chris Rose, paki-like daw po ang ating live stream at paki-suportahan itong ating video. Oh, di ba? Paki-subscribe na din po. Joel Carillo, shout out. Di ho ba, mga boss? Oh, tuloy ko ha. Gusto nilang maging investigador, no? Pero sila mismo ang dapat iniimbestigahan. Alam niyo naman po, mga kababayan, akala ho kasi nila ang mangyayari kapag yung nag-request sila at napayagan yung committee hearing nila, no? Na sila yung magiging committee chairman. Papabor sa kanila pag nag-request sila, no? Akala nila yung kagaya dati na pideyalik, gusto namin magpideyalik banat, sige. 'Di ba? First time in the history of the Philippines, mga kababayan, merong inimbestigahan po, no? Na umabot po ng Senado, sabi nga po ni Picoy, kung natatandaan nyo si Picoy, sabi ni Picoy, sinubukan ko lang naman po, mga bossing, no? Na kung gagawa-gawa ako ng kwento, kaya kong umabot sa Senado. Napikon po si Bato de la Rosa doon, ha? Which is totoo yung sinabi ng mama. Gawa-gawang kwento, gawa-gawang papel, na iniuugnay ang ating Pangulo na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, dahil naman daw po may butas ng puncher, sabi ni Bato de la Rosa, kaya utintik daw. Utintik daw po, mga bossing. 2 butas ng puncher, utintik to. Yon ang pinanghawakan at pinagdiinan po ni Bato de la Rosa. Kaya sabi ni Picoy, sinubukan ko lang po, mga bossing, na kung sakali na gumawa-gawa ako ng kwento, kaya ko kayang makapunta sa Senado. Nakapunta nga po, mga kababayan, sa pamamagitan po ni Bato de la Rosa. Ha? Yung ano nila, nako, yung plano at yung pakay nila doon, basang-basa po. Tanungin ko kayo, mga boss, ano po na pala ng Pilipinas doon? Meron, wala? May nagawang resolusyon po, may nagawang batas, meron, wala? Bigla na nga lang natapos Parang wala na. Okay, end na. Wala nang kasunod. Di ba? Wala nang kasunod. Bakit? Walang kwenta. Ikumpara nyo na lang po, mga bossing, yung mga hearing po ni Senadora Risa Ontiveros, Win Gatchalian. Ano po ang napapala natin? Nalalaman natin yung problema na malaki pala ang problema sa Pogo, na may mga naaabusong karapatang pantao sa Pogo, na meron pong mga inililibing, no? Basta-basta na lang sa Pogo. Biruin nyo po, nalaman din natin na yung Pogo pala, mga kababayan, sa labas ng bansa, no? Inaayawan,
matinding inaayawan ng bawat bansa. Ngunit subalit sa ating bansa, pinayagang makapasok ng dating administrasyon. Al Panchito PH, shout out po sa iyo, brother. Tuloy natin. Mga boss, sa susunod na topic. Ayan, pagtatawanan lang po tayo dito sa gustong-gusto ni Bato de la Rosa. Sabi ni Barbero nyo po, Vlogs, Idol Morning, dapat ikaw yung nasa Senado, Idol. Naku, marami kang tatalunin doon. Ay, alam nyo ba kung sino yung nasa Senado dapat? Ha? Eto, sasabihin ko sa inyo, ang dapat nasa Senado, yung hindi pa congressman, talagang kumikilos na. Hindi pa senador, pang senador na yung galawan. Alam ko, kilala nyo na yun Si Congressman Bonifacio Bosita. Ayan. I-invite po natin yan dito sa ating channel, mga kababayan. No? Siguro mga isang araw. Ayan. Nandito po sa ating channel yan. Anyway, dumako ho tayo sa pangatlong topic natin, mga boss. Ano po ba yan? Naku, eto.